Essential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules ng edisyon kita Pebrero 18 tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kumusta ang aton nga mga pinalangga nga tagpalamati? Mga kabiyanan ba do abi naton nagkanay na ang sitwasyon bala sa mga buluthuan. Nati why na sang may nagapang bomb threat, ari na naman isa naman ka universidad o kun isa ka eskwelahan no ang ginapuhag sang bomb threat subong adlaw. Do matilaw naman. Luyag na ton hibaluon kung ano gid sini ang ano gid balang motibo. Ang Iloilo Doctors College nakabaton sang bomb threat subong adlaw kag gin-suspend ang classes kay ina sang aga. Pero ang manami subong kay ang mga kauturan tabala mga eskwelahan after nga ma-clear na ang lugar gina-resume ang classes. Subot silingon naka-adapt na ang mga eskwelahan no diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kay sang una bilog gid yang adlaw, untat gid yang klase. Kaya bisang nagapang bomb threat, mauntat ang klase bilog adlaw. Pero ang maayo kay naka-adapt na gid ang aton nga mga eskwelahan. Kag ang balantayan sini kung sino ni ang suspect, sinong nagahimo sini. Kag dapat mapasakaan sang kaso. Kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati kahapon, na interview naton kahapon diri no sa studio sang Radyo Pilipinas si Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sang ICPO, nga nagpahayag nga ang mga rambol bala nga nagalunta diri sa syudad sang Iloilo may mga napasakaan sang kaso nga mga minor de edad. Pero may process ina, may ginasunod nga procedure. Nagti ang rason ni Colonel Parilla nga hindi man pwede nga tungod minor de edad sila wala na sila sang liability. Pero may process ina no from DSWD hibaluon kung may discernment ang bata before ginhimo ang pagpanggamo no or rambol. So mo man ini no ang ining pamuhag pinagi sa pag send sang bomb threat. Nagapati kita nga may buot silingon ini. Ti abi sa mga naga-bomb threat, hindi sila madakpan. Well, in fact, may mga nadakpan na last year. May mga napasakaan na sang kaso. Di ba si gusto nila magsunod? Tutuod lang kung kaysa nakita naton diri ha, kay nag-resume sang classes sang Iloilo Doctors College, area, ang
may advisory ng IDC nga as of 9:30, all IDC campuses have been cleared and declared safe sang EOD. So face-to-face classes to resume by 1 p.m. this afternoon or earlier for scheduled exams. So kung lantawon naton ang sitwasyon sa IDC, may exam gali ang mga kabataan. Ate, kumbaga kung ikaw pulis sini, mabalaan mo na kung sino ang posible nga may kahimuan sang sining pagpamuhag. May exam, no? Pagti amo man ining kalabanan sa mga ginahimo, no? Sa iban nga universidad, iban nga mga eskwelahan diri sa syudad sang Iloilo, kag hindi laman gani sa syudad sang Iloilo kundi sa bug-os man nga Western Visayas. Pero dapat masampulan gid kag mapasakaan sang kaso. May pila na to nga napasakaan basi gusto niya magsunod kag sa mga kauturan ta bala nga may ihibalo, no? Ay coordinate ka mo sa PNP para nga mapasakaan isang kaso. Kay huol ining ginahimo nila. Hassle ini para sa eskwelahan. Imagine may misa kung tani nga paggahiwaton. Pero kita nyo man, ay nadayon bangod sang bomb threat. Sa iban pagid naton nga balita, isa man ini sa mga mainit nga topiko subong ang overloading. Kita mismo naka-experience kita yung daan niya nga magbiyahe sang una Iloilo pa Miagaw. Ang isagid sa ruta nga suki sa overloading ang muhon pakadto sa city proper. Nga kung pwede lang pasakaan hasta sa babaw ang pasahero, himuon nila ina. Hindi na pwede ka-deny ang mga driver kag mga konduktor dira. Amo na ang sitwasyon kada adlaw kung magsakay ikaw sa muhon padulong sa city proper. Ang muhon padulong Mega World pagid, vice versa. Isa man ina sa suki man sa overloading. Ano ang pagahimuon sini sang Land Transportation Office kati may mga nagkaladak pa na. Waon ta ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Nel, mayong hapon. Paul, ginmultahan sang 6,000 pesos ang driver sang duha ka mga modernized jeepney sang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC. Ginkumpirmar sa ato ni Mr. Raimundo Boyet Parcon, presidente sa WVTC, nga sa siyam ka mga nadakpan sang LTO nga mga driver, duha ang ila, kag daw halos tanan nga kooperatiba mayara sang nadakpan. Wala makaluwas sa multa, bangod nga gintikitan nga excessive passenger, no, ang ining duha nila ka mga driver. Gin-admit sang WVTC nga sala ini sang ila nga driver kag suportado gid nila ang pagpatigayon sang operasyon sang LTO kontra overloading. Pero may paatag lang sila nga sang nagligad nga semana kun nga naglabot gid sa punto nga daw tama gid kagutok kag daw naglapaw sa minimum of 10 passengers, standing passenger ang ila sini nga mga units bangod sang maulanon nga panahon. So no, kay Sir Boyet Parcon, hindi nila makontrolar blang nga may nagasaka kay nagaulan, nagadinasok, no, ang ini nga mga pasahero. Hindi nila basta-basta nga maisip, masaway kapin pa kung mag-agi sila sa mga damo nagabantay. Pero sa subong kasunod sa sining operasyon sang LTO ila nahangpan kag ang ginapasalamatan nila diri kay nga wala gani ni kuno sa memorandum circular Paul ang 10 standing passenger but siningon di gina pwede. O galing kay ang aton nga Land Transportation Office na gina-inchindi man kag mayara sing gamay nga pagkonsidera nga pulo pwede pero kung 11, 12, 13, 14, 15 kag damo pa karon ang standing sa sitting lain na nga istorya, no? So sa karon ang ining mga drivers ang WVTC ginpaidalom sa reorientation. Pamatian naton bla, no, ang aton sining malipot nga pagpahayag lang ni Sir Raimundo Boyet Parcon sa iya confirmation iti ginako Manila nga ilagin man ni driver. Okay. Last year pala namon in-announce mo yung meeting ang aton ng mga driver sa konduktor. Ito before sina last year
nga nag-import na sa ato ng LTO kag L2PRB. Ang inalaw nila is 10 sa standing lang, no? Kaga mo sobra nga da, sa excess passenger nga, no? Kaga ti natabo gina sang likas na simana, kay ti trebi ang pasayro, di man itong amutong adla, kay walang ulan to, no? Kaga ti na-print nila do tanah nga co-op do nadakpan to, no? Kag ang sa part sang WBTC is duha ka batch namo, no? Kag ang nakita naton sa POP nila Nabatian no ang kumpirmasyon ni Sir Raimundo Buyet parkoon sa siningduan nila ka mga driver. So wala man ni sila gin suspended Okay. Gin paidalom na sila sa reorientation kag gin remind nga ti hindi nyo na napagimuwa sa dason kay may konsiderasyon na kita gani nga pulo ka standing, hindi nyo na pag dugangan pa kag kasunod sini nga operasyon ti medyo hagan-hagan anay subong ang mga overloading. Okay. Dako gid ang bulig sa mga netizens Aha. nga amo ang nag-post, no? Actually ang una sini nga nga na-record nga mga overloading ang Bacolod hasta nga diri sa Iloilo nagpatigayon sang operasyon kag paandam ini sang LTO kag LTFRB nga likawan ini para sa welfare kag sa safety sang aton nga mga pasahero. Okay. Nel, may pamangkot lang kita, bali 3 mil kada unit. 6 mil gid ya. Size. ang paathag din ni Sir Boyet Parcon kasi nga hindi man niya kooperatiba ang ang mamayad. So, meaning driver? Oh, driver ang mabayad kay violation ina sang driver kay katungdanan sang driver is to it gid nga hindi overloading. No? Tuod So ka. sa parts ng WVTC amo nang patag sa ato ni ni Mr. Boyet Parcon kay ti ang gintikitan daya ang akto ang Okay. excess passenger ti sinobla Okay. ang may otoridad sa pag-iisip sang pasahero. Kay may ara ka pa sang passenger assistance officer mo. So, tama ka simpleng paathag ti kung sa lawayon ka nga driver, say mo iniya, ikaw gid siniya ang mabayad kay in the first place bago pa man sila nagbiyahe na orient naman na sila nga bawal na. Pero ang nakita ko bala, Nel, ang rason, isa sa rason nga may overloading nga problema no sa mga modernized nga mga jeepney. May mga mabatian kita nga mga istorya halin mismo sa mga driver ka mga konduktor nga ang rason sa terrible kadamo nga pasahero kay siyempre pila pa lang nakatuig ang mga units. Siyempre ang pressure sa ila nga mamasahero sang damo para nga maka return of investment. Di mo na gani nga ginpamangkot ikaw kun meaning driver lang gali sining mag-abaga sang sining sa ismail tino mulubugat. Kay una ang aton nga kooperatiba Okay. compliant gid na sila sa rules, no? Naka-state ina sa imong prangkisa dapat hindi ka out of route, sundon mo ang seating capacity, mayara pa sang gin stretch pa gid ang konsiderasyon, no, nga may 10 standing. So, bisan wala sa memorandum circular, imagine mo na nga i-allow ka nga may tindog, supposed to be kung strictuhan na hindi na pwede, no? Baintindihan nato na nga may ginalagas nga bulanan nga mga remittance sa bangko kay loan man ina mo ang mga modernized units although subsidized sila sa government pero hindi tanan nga kooperatiba sa aton sini pagpakigangot sa mga transport cooperative nagasaka kun maayong income. May ara gid ya co-op nga ara na gani isa pamuto ang iban, no? Ang iban kapila na mag-change sang liderato tungod sa mga complaints sa mga driver kay ang kinalain niya sa mga transport co-op nga ang bayad dira sa mga driver kag passenger assistance officer daily na iya regardless kung ano kadamo sang imo sini nga pasahero hindi pareho sa una nga boundary provided nga sila iya nabayaran na ila pag-ibig, PhilHealth, SSS kag kung ano nga mga remittance ubot silingon na-address inatanan sang kooperatiba ti karon kung ikaw driver ano to karon ipaathag mo no sila kay Sir Boyet Parcon kay in the first place pag drive sa imo sang imo unit ginpa-insindi na sa imo hindi ka na mag overload no amo na lang capacity ugaling kay ti ang kuntikitan kaya imo na eslabton may rules sila guro ya internal Okay. nga ti ano nila i-evaluate nila kung violation gid man niya sang driver ang pagpasaka sang sang units kay actually ang pinagid ka responsable to driver wala ka na sang iban nga basulon kay bisan ang passenger assistance officer mo siguro sa isipay sang pasahero iya na katungdanan sang PAW ang nagapanukot na nagatag ticket ang PAW. so mabalaan niya na kung pila na ang standing
kag hindi buligay sila kumbaga nga duha kay ti daw naanad kita sa una Paul sang setup inablang lihog bayad ko ti isa lang driver believe kasi na kay nga naga-drive na siya gapangambyo pa siya. Oo. So masiling ka nga to hindi ko kay wala ko kaisip sang iban nga pasero tandaan pa na nila gani kung wala ka plite. Masiling nga nanaog lang to siya wala ka plite. Isa lang na ka driver ha. Ti makon mo na nga talent ti how much more may passenger assistance officer ka. Oo. Tapos na overload pa ka mo. Ti karon tudloan lay ka mo to. Aha, aha. Pero Nel, ang concern ko naman subong, balaan mo, siyempre, adlaw-adlaw kita naga-commute, makita na to ng sitwasyon bala sa mga dalanon, kasi din damo gidya sang pasahero. Ang concern naton, kay ang overloading o ng pasahero nga pwede lang makatindog o kung standing pulo lang. Basi ang paano ini-address sang mga Mga sa pau. mga unit Oo. ngati kulang ang ilang kumbaga kulang na nga daan ng ila units. Ano paano nila i-address ini magadugang sila bala sang units anong pa ang paglantaw So actually, aran sang- na before pa na-aprobahan ng LPTRP, may projection na ina, no? That's why nga inanay gani ang implementasyon sang modernization program. Okay. Kay may mga units gyapon nga hindi modernized pero gina-allow nga Okay. magbiyahe. So kung tanawon naton ang number sang units bisan daan ano na sila gyapon sakop sila sang kooperatiba no kay naisip ina kung pila ka jeep ang sa amo sining nga ruta under sa amo sining nga transport co-op kag amat-amat ina ang pagbakal sang modernized jeepney hindi bot silingon ngati ang capabilities ang isa ka co-op masiling pulo lang amon masarangan ti ang ilang nga member units 30 abi no ti hindi na nila pagpabibihon ang 20 nga daan kundi may may ginhatag ina nga extension sang una kag actually subong wala ina gina stricto sa aton sini nga LTFRB ang pag-implement kay may mando ng presidente nga samtang nga may nagabiyahe parang hindi man sila mabudlayan nga magpamakal sang unit kay ti installment basis man ina no. So amo na ang amat-amat man nga pag-address sa sina nga problema kag ti ara na nagid lang niya sa driver kung kumbaga kung ano nila kontrolo nilang pasahero kay ti klaro man yang requirement sang LTFRB kag sang LTO kung ano ang standard ginkasugtan nga standing passenger standing limit sa kada unit Paul. So kumbaga Nel nagano pa gani naghatag pa sang leniency ang LTO no. So Abi mo ano subong ang ginhimo sang alliance sang mga transport co-op nanawagan sila sa LTFRB nga istriktohon na ang modernization program kag dakpon ang mga makabig kulurom okay. mga daan nga jeep pero nagabiyahe sa gyapon. Okay. Ti ang aton malang gani nga concern ngati bastante balang units Nan, no. amo nang hindi nila matindugan pa for now kay hindi pa gid man sila tuod maka-accommodate kaysa subong pa lang kada aga labyan mo lang ang isa lang ka ang Pavia area makit-an mong pila sang pasahero duha ka bilog jeep ang nagapila Bisan diin man Nel, bisan diin man nga lugar so sa amo na nga gap ang hindi subong pa ma-address no sang kabilugan nga numero sang mga jeep naton ti kung tanawon mo every passenger is daw gold na sa part nila so hindi pa nila gid ma-totally serve ini kay amo na may mga complaint pa nga mo na hindi ka sakay ang iban gakalit tungod nga kulang ang jeep the commitment nila na sa LTFRB dapat i-prove nila i-serve nila ang mga pasahero kay kung hindi amo ning isa pagid ka realidad damo sang private transport corporation nga ka-afford magbakal sa modernized jeep bisan isa lang ka hugnat na ugaling kay ginauna ang transport co-op nga pilain nyo masarangan kay nga kung i-take over sang private abi for example hindi ka mo kasarangaw kami na lang mabakal 50 ka unit sa amo ni isa lang na iya ka kapital nila no kundi gina-maintain sa LTFRB nga hindi ta pagpatyon ang mga magagmay nga sakto na nga mga sanguna legend na sila mga daan pang jeep nila sanguna nag-serve na sila sa mga Ilonggo pabayaan naton nga sakupon or ang unit nila madula kung tagaan ta sila sang fair chance amo na ang purpose ang modernization program kag may subsidy na nga kunit na magsala sa sang una sa 2 million per unit do mo nang average sang isa ka jeep do 2 million to 2.5 okay ting subsidize na sang gobyerno dako no alin sa una sa ara lang sa 200,000 do gin padakuan ina depende sa performance nila from DOTR nga budget. Nel, last na lang gid no, ang sa
ano bala sa ginhambal nila nga ang mga nagastanding nga pasahero, ang pundo or ang income sina wala nagakadto sa kooperatiba, anong pagpatag sina ni Kung Sir magsakay ka sa jeep, makit-an mo gid subong dako-dako gid ang ang inang nakaprintada nga hindi magbayad kung wala sang ticket. So buot silingon para malikawan ina nga palapaw. Ang isa ka pasahero may right gid na iya nga mag-demand sang ticket bag ubayad. Kay karon kung hindi ka matikitan kang nagbayad ka, posible nga malapaw ina. Bulsa. Kay synchronize ina ang ticket nga ginauyatan sang PAW kag sang nagakolek kung pila ang makolek nga kwarta kag i-remit niya. Kag ina ginabantayan man sang mga transport co-op kay hindi man na pwede karon ang income sang co-op karon madiretso sa bulsa sang amo PAW. ganina nel amo na akon nga ginalantaw kay nga kumbaga kung ano to kadamo ang pasahero nga nagatilindog kag natikitan ato tanan diretso man to sa kooperatiba. So ang aton tani ngati ang multa galing amo na no medyo naluoy kita sa driver pero ti sana siling mo ti may So siguro may ano man na, may base may mga pag ano man na sila, may first offense, second offense, third offense. Kaya actually kung halimbawa maimon gid abi no kag disciplinaryan ang co-op, masiling siya kick out ka na. Pero may consideration nga siyempre ang tao, may kabataan, may pamilya, Sakto. may amo sini amo na ang purpose ng modernization kag hindi man gid siling siya nga daw dako nga offense nga ano nga Dako lang sa bulsa. ang ila lang nga na stand kay nga wala lang maisip may negligence kag nagdinaguso ang pasahero santo sa ila justification kay nag-submit man sila sang explanation mo nga amo sina ang ila nga stand sabat sang driver nila ngati wala kami kakita kay gainulan abiti ang mga pasahero tag 5 kabilog gasaka hindi man namon sila matikwang kay babasa sila na. Okay. So flexible gapamati ang aton LTFRB kag LTO sa sina nga mga justification galing kay may may ticket but silingon nga for payment na ina. So, kag accepted ina sang transport co-op ang ila nga mga kinahanglan pa nga ma-improve sa ilang nga serbisyo. Nel, madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton nga balita para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Madamo gid nga salamat Janelle Baclay sa report no. Medyo madamo-damo sa mga issues nga daan nga klaro taman. Kay balaan mo isa gid ini sa problema gid sang aton nga mga commuters. Ngati pagpauli nila madugay-dugay pa sila kag makasakay, makapungko bangod man ngati kulang ang units. Hindi gid na iya pwede ma-deny sa mga transport cooperative. Kay kita mismo na eksperyensyahan ta ina. Kada adlaw kita nagabiyahe sadto sa ruta nga Iloilo Miagao vice versa. Iloilo City to Miagao. Kag makita mo ang sitwasyon kung aga, ano kadamo ang nagasakay, ano kadamo ang nagahulat, nagatindog. Kag hindi lang pulo, tuod na sobra pulo ang nagatilindog ng mga pasahero. Mula na galing naluoy kita sa mga driver nga namultahan sa Ismail. Pero galing ti amo na no may kasugtan, way kamo nagsunod, amo nang konsekwensya. Pero galing ang ila rason nga ulan, hindi ko na iya magpati nga kada tig-ululan lang ina nagakatabo. Bisan wala nagaulan, terrible gid ya kadamo ang pasahero nga nagatindog. Ang amo na ganing mga ginasiling ko nga mga ruta, Mohon Mega World, Mohon Iloilo City proper. Kiti hindi mo ma-deny may mga pasahero gidya nga masakay gidya bisan nagatindog. Ang mga nagadali, hindi mo na yung mahambal nga hindi na yung maghulat pa nga makapungko, hindi matindog na iya kay kadali. Ti tabugon, sakto man tabugon na bala sang mga pau. Ang mga nagapang-ticket bala, mga konduktor, siyempre hindi. Sakyo na nila. Ang akon lang tani, nga ang kooperatiba, hindi lang pagpaabaga gidyang sa Ismail sa ilalang sa mga driver. Kaysa pagkabalo ko, may mga nagasiling gidyang nga mga driver nga ang rason nga paspas sila sa pagpanguha pasahero
Kaya ti parang makabawi man ang kooperatiba. Just para sa akon, matuod gid man kay terrible gid ang pagpanguha nila sang pasahero. Ay, sobra-sobra gid sang wala pa ning mando from LTO, hugtan sila. Terrible gid kadamo. Nga do, hindi na bala kaginhawa ang mga pasahero. Naintindihan ta nga kinahanglan ta magpatindog kay balaan ta ang iban gadali, ang iban gusto na gid magpauli. Pero hindi man sa punto nga hindi nakaginhawa ang mga pasahero. Ang nakita ko diri, what if magdugang kamo units? May panawagan sila nga pangdakpo ng mga kolorom, okay? Pero ang pamangkot, makaya nyo bala? Makaya nyo nga makaya sang units nyo nga mapasakay ang mga pasahero, labi na kung rush hour. Domingo, gani nga Domingo, tanawan nyo bala kung ano kadamo. Dira ang nagabantay, nagahulat sa GT Mall bala. Dira sa tubang sa area sang Pavia, sa Robinsons da bala. Makita taman ina kada Domingo. Hindi lang ang ruta nga muhon. Dira man sa tubang sa GT Mall, terrible man kadamo. Dira ang pasahero. Nagatilindog, wala problema. Kaya kinahanglan gid sila makasakay. Pero hindi lang pagpatamaan. Kaya kung may reklamo gid man, balan mo may mga ara gid pasahero nga mareklamo gid vocal, mangin respectful kita sa gihapon. Amo lang na ang akon niya nga may times nga makahang-kahang ang mga tinaga sa mga pasahero. Ako ya nagapati kung hindi dapat pagpatulan gid sa mga konduktor kag pasahero ina. Balan mo imo ya, tandaan mo 8 ka oras, tagpulo ka oras nagabiyahe, batuan mo to or sahuton mo to ang magbinastos ka man. Sigurado gid nga ikaw gid ang balikan. Kay tandaan mo, pulo ka oras ang biyahe mo ya. Ang pasahero nga naya pag naog yan naya wala na. So pwede man pa anuhan lang, respectful ka mo dayapon mag-handle sa ila. Mo lang na ya. Hindi nga ang balon mo nga, manaog kay. Sigurado ginaya balikan ka ginaya sang pasahero mo na yung panabat-sabat mo. Muna ang issue sang overloading. Una ina nga nagtribukaho sa syudad sang Bacolod. Kung nadumduman sang aton mga tagpalamati, ginaksyonan ina sang Bacolod City Government. Mayor Greg Gasataya pa mismo ang hatag sang statement ng city government. Ilang taon ta kung sining mangin development diri naman sa bahin sang syudad sang Iloilo. 34 minutos magkaligad sa takna nga 2:00 sa hapon. Sa aton nga pagbalik, dugang nga mga balita aton nga patpaton diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a 3-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is
performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, put on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kape mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapuetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil,
ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, alas 2:49 Webes sa hapon. Parang nga mga nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan sa dugang panaton nga balita, arestado ang magpakaisa, no? Kag ang ilang cohort sa ginpatigayon nga by bust sa Barangay Lopez, Haynaharo, Iloilo City. Ang mga suspect, ginikilala nga sanday alias Nonoy, 29 anyos. Niya pakaisa nga si Tunggay, 26 anyos. Kag alias Dave, tanan, residente sang Haro, Iloilo City. Kag na-identify, na-monitor sang Iloilo City Police Office nga high-value individuals. Gintingob nga puwersa sang City Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Unit 6, Iloilo City Police Office, Special Weapons and Tactics Team, City Police Station 9, Station Drug Enforcement Team. Amunin yung try naton nga hibaluon, no? Nga ang problema sa illegal nga droga, wala bala nagakaubos-ubos. Sa pag-explain sa ni kahapon sang Iloilo City Police Office through Colonel Wilbert Parilla, nga balaan mo ang mga nagakadakpan nga ni. Hindi na ni sila kabalo magpangita sang kwarta nga sweldo-swelduhan mo lang. Iti naanad sila sa dalagkuan nga income. Gusto nila ang ginatawag nga easy money. Amo na nga ti ang problema sa illegal nga droga, aragid kagti ang mga naga-hit-hit para nga masustain nila ina, kinanglan nila nga magbaligya, kinanglan nila panakaw, pangawat para masustain ng ilang vices. Amo na ang pila sa mga problema gid, kumbaga aragid ina sa dapat aside sa pagpanakop, dapat may mga information dissemination man nga ginaobra, pamulong-pulong, drug awareness seminar, campaign sa mga kabarangayan. Amo na ang nakita, no, ni ICPO Director Colonel Parilla. Dati sunog gani sa iya, mas gusto niya nga magkig-istorya
sa mga barangay officials, storyahan kung ano ang mga pwede mahimo. Kung sa pag-divulge naman sa mga information na tuwi sa mga drug personalities, rest assured, ang mga pumuluyo nga ti i-treat ina sang ICPO with confidentiality. Munang pagpasiguro ni Colonel Parilla. So hindi gid ka mo magkatublag. Kung may mga nahibaluan ka mo, isugid nyo gid sa Iloilo City Police Office. Pero sa nakita naton na dapat ang problema sang illegal nga droga dapat tagaan gid sang italupangod sa barangay nga level pa lang. Paano naton matapna ang pagbalik sang mga nadakpa na sadto na tinatagaan sila sa tsansa. Kung ako gani maglantaw, ang mga naka-plea bargain, ibala kiti pila sa ilaya, nagkaladakpan liwat, pwede ayhan nga tagaan sila sang opportunity sa gobyerno nga makatrabaho or mga skills training bala sa TESDA. May mga nakita na kita, no? May mga na-interview na gani kita, no? Sa aton nga pagpangalagad nga pila ka tuig man ang ilang nangin pagpanghangkat. Pero sa nakita naton, ano man sila nag-abot man sa point kati natag-an na sila sa sitwasyon nila kag nag-decide sila nga manindugan, masikwa yun na ang illegal nga droga. Pila na katuig mga kabyanan, kapin 13 katuig na nga halin nga nag-umpisa kita diri. Kag ang problema sa illegal nga droga sa nakita naton mas bulto-bulto nga shabu, no, ang nakumpiska sang aton nga kapulisan. Pero ang maayo lang sini nga na madakpan, hindi nga may mga drug groups ang una, may mga drug group subong ya libre zona ang pagkuha sang supply. So muna nga sige-sige ang pagpanakop sang Iloilo City Police Office. 53 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Engineer Roy Louis Caipang. Sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.